May napansin ka na ba? Habang abala ang karamihan sa mga lalaki sa paghabol ng atensyon, pagpapatunay, at pakikisabay sa agos ng mundo, may iilan na tahimik lang na gumagalaw sa ibang direksyon. Hindi sila palaban sa salita, hindi rin sila naghahanap ng palakpakan. Pero sa kabila nito, sila pa ang madalas may pinakamalinaw na direksyon, pinakamalakas na loob at pinakamatatag na pundasyon sa buhay. Sa unang tingin, parang ordinaryo lang sila. Walang ingay, walang eksena, walang pilit na imahe. Pero kung titingnan mong mabuti, mapapansin mo na hindi sila basta sumusunod. May sarili silang ritmo, may sarili silang pamantayan, at higit sa lahat, may sarili silang mundo na hindi kailangang aprubahan ng iba. Ang mga lalaking ito ay tinatawag na Sigma, hindi dahil mas mataas sila kaysa sa iba, kundi dahil hindi sila nakaasa sa sistema ng pagpapatunay ng mundo. Hindi sila nabubuhay para mapansin, nabubuhay sila para maging buo. Sa video na Toronto, hindi natin pag-uusapan ang mga karaniwang payo na paulit-ulit mo nang naririnig. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas, pagpapa-impress o pagkuha ng respeto sa pamamagitan ng ingay. Pag-uusapan natin ang 8 hindi pangkaraniwang bagay na tunay na pinahahalagahan ng mga lalaking Sigma, mga bagay na madalas hindi napapansin, minamaliit, o hindi nauunawaan ng 99% ng mga tao. At kung habang nakikinig ka ay may mga bahagi na parang tinatamaan ka, huwag kang magulat. Hindi ibig sabihin noon na espesyal ka. Ibig sabihin lang, maaaring matagal mo nang alam na hindi ka talaga para sa karamihan. Simulan na natin. Part 1. Ang halaga ng tunay na katahimikan. May isang bagay na bihirang-bihira nang makita sa mundo ngayon. Tunay na katahimikan, hindi simpleng kawalan ng ingay, hindi patay na TV o nakamute na cellphone, kundi yung katahimikang walang humihila sa atensyon mo, walang humihingi ng reaksyon, walang gustong patunayan. Habang ang karamihan ay hindi kayang mabuhay ng walang tunog, music sa background, video habang kumakain, podcast kahit sa banyo, ang lalaking Sigma ay kabaligtaran. Hinahanap niya ang katahimikan, hindi tinatakasan, hindi dahil ayaw niya sa tao, hindi dahil antisocial siya, kundi dahil naiintindihan niya kung saan nagmumula ang tunay na linaw. Sa katahimikan mo, naririnig ang sarili mong isip. Dito mo napapansin kung alin ang mahalaga at alin ang ingay lang. Dito mo naiintindihan ang mga desisyong matagal mo nang iniiwasan. Maraming tao ang takot sa katahimikan dahil sa isang dahilan. Kapag tahimik na ang paligid, wala ka ng ibang maririnig kundi ang sarili mong mga iniisip. At karamihan ay hindi handang harapin iyon. Kaya pinupuno nila ang bawat segundo. Scroll, play, noise, distraction. Pero ang lalaking Sigma, sinasadya niyang pumasok sa mga sandaling iyon. Madaling araw bago magising ang mundo. Mahabang biyahe na walang radyo. Paglalakad na walang earphones. Hindi ito kalungkutan. Ito ay kapangyarihan. Sa mga sandaling iyon, nagiging malinaw ang direksyon. Nawawala ang kalituhan at nabubuo ang disiplina sa isip. Sa isang mundong palaging sumisigaw para sa atensyon mo, ang kakayahang umupo ng tahimik at maging komportable sa sarili mo ay hindi kahinaan. Isa itong bihirang lakas. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Sigma ay hindi madaling ma-distract, hindi madaling ma-manipulate, hindi madaling mailigaw. Dahil bago pa man sila makinig sa mundo, natutunan na muna nilang pakinggan ang sarili nila. At yun ang pundasyon ng lahat ng susunod. Part 2. Bakit komportable ang Sigma sa pagiging minamaliit? May kakaibang bagay sa lalaking Sigma na madalas hindi agad naiintindihan ng iba. Hindi siya nagmamadaling ipakita kung gaano siya kagaling. Hindi siya nagsasayang ng oras para patunayan ang sarili niya sa bawat tao. Sa katunayan, mas komportable pa siya kapag minamaliit siya. Habang ang karamihan ay nasasaktan kapag hindi sila napapansin o kapag inaakalang ordinaryo lang sila, ang Sigma ay nananatiling kalmado. Hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil alam niya ang isang bagay na hindi alam ng marami. Kapag minamaliit ka ng mga tao, ibinababa nila ang kanilang bantay.
ipinapakita nila ang tunay nilang ugali at madalas inilalantad nila ang kanilang mga plano at intensyon. Ang lalaking Sigma ay hindi kailangang maging pinakamalakas ang boses sa silid. Hindi niya kailangang ikwento ang kanyang mga nagawa o ipaalala sa iba kung sino siya. Tahimik lang siyang nagmamasid, nag-iipon ng impormasyon at inuunawa kung paano gumagalaw ang mga tao sa paligid niya. Habang ang iba ay abala sa pagpapa-impress, ang Sigma ay abala sa pag-unawa. May malaking pagkakaiba ang kumpiyansang kailangang ipakita at kumpiyansang hindi na kailangang ipaalam. Ang unang uri ay maingay at madaling maubos. Ang ikalawa ay tahimik at matibay. Kapag palagi mong pinapatunayan ang sarili mo, ibig sabihin ay may parte sa iyo na naghahanap pa ng pagkilala. Pero kapag kaya mong hayaan ang iba na maliitin ka, malinaw na alam mo ang halaga mo kahit walang palakpakan. Hindi ito laro ng ego, hindi ito pagiging tuso para lang mang-isa. Isa itong estratehiya ng isang taong may kontrol sa sarili. Mas pinipili ng Sigma na mag-deliver ng resulta kaysa magbenta ng imahe. At kapag dumating ang oras na magsalita ang resulta, hindi na kailangan ng paliwanag. Doon nagugulat ang mga tao. Doon nababago ang tingin nila. At kadalasan, huli na. Part 3. Ang paghahasa sa mga kasanayang hindi na pinapansin ng marami sa panahon ngayon. Halos lahat ay naghahabol ng mabilis na resulta. Pinakabagong app, pinakamabilis na paraan, pinakamaikling ruta papunta sa tagumpay. Pero ang lalaking Sigma ay bihirang humanga sa ganong takbo. Habang ang karamihan ay nakatutok sa kung ano ang trending, ang Sigma ay naaakit sa mga kasanayang tila luma, mabagal at hindi agad kapaki-pakinabang sa panlabas na tingin. Mga kasanayang nangangailangan ng oras. Mga kasanayang hindi ka bibigyan ng instant na papuri. Mga kasanayang hindi mo maipopost agad para makakuha ng likes. Maaaring ito ay paggawa gamit ang sariling kamay, pag-aayos ng mga sirang bagay, pag-aaral ng mga ideyang matagal nang binuo ng mga naunang henerasyon, o paghasa sa isang kakayahang walang malinaw na gantimpala sa simula. Bakit ito mahalaga sa isang Sigma? Dahil alam niya na ang mga kasanayang mabagal matutunan ay humuhubog ng ugali, hindi lang ng kakayahan. Humihingi ito ng tiyaga, humihingi ito ng disiplina, humihingi ito ng tunay na interes, hindi lang paghahangad ng resulta. Kapag natuto kang lumikha, mag-ayos o umunawa ng hindi umaasa sa agarang papuri, nagkakaroon ka ng lakas na hindi kayang ibigay ng mabilis na tagumpay. Nagiging mas matatag ang loob mo dahil hindi ka na umaasa sa panlabas na pagkilala para magpatuloy. Sa isang mundong madaling magtapon at madaling magpalit, ang kakayahang magbuo at magpanatili ay nagiging bihira. At kung ano ang bihira, nagiging mahalaga. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga lalaking Sigma ay madalas may lalim na hindi agad napapansin. Hindi sila basta-basta natitinag ng pagbabago ng uso dahil ang pundasyon nila ay binuo sa oras, hindi sa ingay. Habang ang iba ay napapagod sa kakahabol sa bago, ang Sigma ay patuloy na lumalalim sa pinili niya at sa paglipas ng panahon, ang lalim na iyon ang nagiging malinaw na kalamangan. Part 4. Bakit mahalaga sa Sigma ang kontrol sa kapaligiran? Maraming tao ang nag-aakalang ang mga lalaking Sigma ay umiiwas sa mga tao o sa mga sitwasyong panlipunan dahil hindi nila ito kayang harapin. Pero mali iyon, hindi sila umiiwas, namimili sila. Malinaw sa isang Sigma na ang enerhiya ay limitado. Hindi lahat ng lugar, hindi lahat ng tao, at hindi lahat ng sitwasyon ay karapat-dapat paglaanan ng oras at lakas. Habang ang karamihan ay pilit na inaangkop ang sarili sa kahit anong kapaligiran, ang Sigma ay kabaligtaran. Siya ang nag-aayos ng kanyang paligid para makapag-isip, makakilos at makapagdesisyon ng maayos. Hindi ito kakulangan sa social skills. Ito ay disiplina sa paggamit ng enerhiya. Isang maingay, magulo, at walang direksyong pagtitipon ay hindi pagsubok para sa kanya. Isa itong abala. At alam ng Sigma kung kailan ang isang sitwasyon ay may halaga at kung kailan ito simpleng pag-aaksaya lang ng oras.
Mas pipiliin niyang magkaroon ng isang malinaw na usapan sa iilang tao sa tahimik na lugar kaysa makipagsabayan sa ingay ng marami na walang patutunguhan ang usapan. Ang prinsipyong ito ay hindi lang sa labas. Makikita rin ito sa kanyang personal na espasyo. Karaniwan, ang paligid ng isang sigma ay simple, maayos, at may malinaw na layunin. Hindi dahil uso ang pagiging minimalist, kundi dahil alam niya na ang kalat sa paligid ay nagiging kalat din sa isip. Kapag magulo ang espasyo, magulo ang pag-iisip. Kapag maayos ang paligid, mas malinaw ang direksyon, habang ang karamihan ay sinusubukang mag-adjust sa kaguluhan ng mundo. Ang sigma ay gumagawa ng mga kondisyon kung saan kaya niyang mag-perform ng tuloy-tuloy at hindi nauubos. Dito, nagmumula ang kanyang consistency. Dito, nabubuo ang kanyang focus. Hindi siya umaasa sa motivation, umaasa siya sa tamang kapaligiran. Part 5. Ang pagpili ng mga layuning hindi agad namumunga. Sa mundong sanay, sa mabilis na gantimpala, bihira ang may lakas ng loob na maghintay. Gusto ng lahat ng instant na resulta, mabilis na papuri, agarang tagumpay. Pero ang lalaking sigma ay hindi gumagalaw sa ganitong schedule. Mas pinipili niya ang mga layuning walang kasiguraduhan sa simula. Mga layuning aabutin ng taon bago mapansin at minsan ay dekada bago lubusang magbunga. Hindi dahil gusto niyang pahirapan ang sarili, kundi dahil naiintindihan niya ang isang simpleng prinsipyo. Ang tunay na halaga ay hindi minamadali. Pag-aaral ng mahirap na kakayahan. Pagbuo ng isang bagay mula sa wala, pagpapatibay ng katawan, isip at disiplina ng walang shortcut. Sa mahabang panahon, parang walang nangyayari, walang pumapansin, walang pumapalakpak. Ikaw lang ang nakakakita ng maliit na progreso araw-araw. At dito, sumusuko ang karamihan. Pero ang sigma ay hindi naghihintay ng papuri para magpatuloy. Hindi siya umaasa sa inspirasyon. Umaasa siya sa sistema at consistency. Alam niya na ang maliliit na hakbang na inuulit araw-araw ay lumalakas habang tumatagal. Ang epekto nito ay hindi agad halata, pero kapag dumating na, hindi na ito madaling tapatan. Habang ang iba ay palipat-lipat ng direksyon, naghahanap ng mas mabilis na paraan, ang sigma ay tahimik na nagpapatuloy. Hindi siya interesado sa biglaang swerte. Interesado siya sa matibay na pundasyon. At kapag dumating ang panahon na nagbunga na ang kanyang pinaghirapan, madalas nagtataka ang mga tao kung paano niya nagawa. Hindi nila nakita ang mga taong ginugol niya sa paggawa ng walang nanonood. Hindi nila nakita ang mga araw na walang resulta pero may disiplina. Doon nagkakaroon ng malinaw na agwat. Hindi sa talino, hindi sa swerte, kundi sa kahandaan na maghintay at magtrabaho kahit walang kasiguraduhan. Part 6. Ang kapangyarihan ng pagiging hindi napapansin. Sa panahon ngayon, parang may paligsahan kung sino ang mas nakikita, mas naririnig, at mas napapansin. Para bang ang halaga ng tao ay nasusukat sa dami ng tingin at reaksyon na nakukuha niya. Hindi sumasali ang lalaking sigma sa larong iyon, hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil alam niyang may presyo ang atensyon. Sa mga sitwasyong walang tunay na pakinabang, mas pinipili ng sigma na manatili sa gilid. Tahimik siyang nagmamasid habang ang iba ay naguunahan magsalita, magpakitang gilas, at magbenta ng sarili nilang imahe. Sa isang pulong na puno ng politika, hindi siya agad nagbibigay ng opinyon. Pinapakinggan muna niya ang lahat. Tinitimbang niya kung sino ang nagsasalita para magmukhang matalino at sino ang nagsasalita dahil may alam talaga. Sa mga pagtitipon na hindi nakaayon sa kanyang direksyon, hindi niya pinipilit ang sarili na maging sentro ng atensyon. Hindi niya kailangan ng pagkilala mula sa mga taong hindi naman mahalaga sa kanyang landas. Hindi ito pagkamahiyain. Hindi ito kakulangan sa kumpiyansa. Isa itong estratehiya. Alam ng sigma na ang atensyon ay parang pera. Kapag ginastos mo ito sa maling lugar, mauubos ka ng walang kapalit. Kaya iniingatan niya ang kanyang presensya para sa mga sandali na may saysay.
Ang pagiging hindi napapansin sa maling pagkakataon ay nagliligtas sa kanya mula sa mga inaasahan, obligasyon at ingay na hindi niya kailangan. Hindi siya napapasok sa mga drama na hindi kanya. Hindi siya hinihila sa mga laban na walang panalo. Habang ang mundo ay abala sa pagpapakita, ang sigma ay tahimik na gumagalaw sa likod. At kadalasan, ang mga pinakamalalaking galaw ay hindi ginagawa sa entablado, kundi sa mga lugar na walang nanonood. Part 7. Ang pagtanggap sa mga katotohanang hindi komportable. May isang ugali ang lalaking sigma na madalas siyang ihiwalay sa karamihan. Hindi siya umiwas sa mga katotohanang mahirap tanggapin. Habang maraming tao ang inaayos ang kanilang paniniwala para manatiling tanggap ng grupo, ang sigma ay kabaligtaran. Mas mahalaga sa kanya ang katotohanan kaysa sa pagiging komportable at mas mahalaga ang pagiging tama kaysa sa pagiging popular. Hindi siya basta tumatanggap ng mga ideya dahil uso ang mga ito. Hindi rin siya naniniwala dahil karamihan ang naniniwala, sinusuri niya. Kino-question niya, at kapag may mas malinaw na ebidensya, handa siyang baguhin ang kanyang pananaw. Para sa marami, ang pagbabago ng isip ay tanda ng kahinaan. Para sa sigma, ito ay tanda ng lakas. Dahil nangangahulugan ito na hindi ka alipin ng sarili mong ego. Hindi ka nakakulong sa paninindigang kailangan mong ipagtanggol kahit mali na. Alam ng lalaking sigma na ang paglago ay laging may kasamang hindi komportable. Kapag palagi kang sumasang-ayon sa sarili mo, hindi ka uusad. Kapag palagi mong iniiwasan ang mga tanong na sumisira sa iyong paniniwala, mananatili kang pareho. Kaya habang ang karamihan ay naghahanap ng mga boses na nagpapatunay sa kanila, ang sigma ay naghahanap ng mga ideyang humahamon sa kanya, hindi para makipagtalo, kundi para mas luminaw. Hindi siya palaaway, hindi rin siya kontrabida. Isa siyang taong kumikilos batay sa realidad, hindi sa ilusyon ng kasunduan. Dahil dito, madalas siyang nagmumukhang malamig o hiwalay sa emosyon ng grupo. Pero ang totoo, pinili lang niyang huwag magsinungaling sa sarili para lang maging katanggap-tanggap. At sa mahabang panahon, ang ganitong katapatan sa sarili ang nagiging pundasyon ng kanyang lakas ng loob, talas ng isip at malinaw na direksyon. Ending, ganap na autonomiya at ang tahimik na lakas, ready to paste sa Heijen Talking Avatar. Ngayon, balikan natin ang kabuuan. Ang pagiging sigma ay hindi titulo, hindi ito imahe, at lalong hindi ito papel na ginagampanan para mapansin. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng napag-usapan, katahimikan, pagiging komportable sa minamaliit, paghasa ng mga kasanayang hindi uso, kontrol sa kapaligiran, pangmatagalang layunin, pagiging hindi napapansin at pagtanggap sa hindi komportableng katotohanan, iisa ang pinakapuso ng lahat ng ito. Ganap na autonomiya. Ang lalaking sigma ay hindi tumatanggi sa tagumpay. Hindi rin siya takot sa pagkilala, pero hindi niya ito kailangan para gumalaw. Hindi dito nakatali ang halaga niya bilang tao. Alam niya na sa sandaling umasa ka sa panlabas na pagpapatunay, may kapalit yun. Unti-unti mong ibinibigay ang kontrol ng direksyon mo, ng mga desisyon mo, at ng kung sino ka talaga. Mas pipiliin ng sigma ang tahimik na kalayaan kaysa sa maingay na palakpakan. Mas pipiliin niyang bumuo ng isang bagay na may saysay kahit walang nakakakita, kaysa sa isang bagay na walang laman pero pinupuri ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit mahirap silang impluwensyahan. Hindi sila gumagalaw dahil sa pressure. Hindi sila natitinag ng hiya o papuri. Hindi dahil wala silang emosyon, kundi dahil ang ugat ng kanilang kumpiyansa ay nagmumula sa loob, hindi sa labas. At kung habang pinapakinggan mo ito ay may mga bahagi na parang pamilyar, hindi mo kailangan ng pahintulot mula sa kahit sino. Hindi mo kailangan ng label, hindi mo kailangan ng kumpirmasyon. Marahil, matagal mo na talagang alam na hindi ka ginawa para sumabay sa karamihan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit iba ang lakad mo sa mundo. Kung may isang bahagi sa video na tumama sa'yo, pansinin mo iyon. Doon nagsisimula ang mas malinaw na direksyon.
At kung handa ka nang ipagpatuloy ang buhay ayon sa sarili mong tuntunin, alam mo na kung saan magsisimula. Magkikita tayo sa susunod